Ano kaya ang biggest challenges ng mga kababayan natin dito na business owner? Tara, let's find out. Ano po yung pinaka-challenging sa pagiging business owner? Expecting what you don't expect. Mag-iisip ka talaga ng kung ano yung mga dapat maibenta mo. A lot of challenge, you know, you gotta look for clientele, customer. Minsan, meron kang mga bagay na hindi naasahan na nangyayari. For example, may nag-breakdown. Kailangan mo siyang i-expect na dumating pero unexpected siya dumadating. Customer retention, madaling mag-advertise. Pagdating nila dito, expect nila great things about you guys. Pero yung paano mo sila i-keep, yun yung pinaka-challenge. Yung paano mo sila mapiplease on their first visit to gain them back. Nag-iisip kami ng mga iba't ibang putahe na magugustuhan ng mga tao, especially the Filipino and yung mga ibang lahi. So supposed to be marami na rin kami naging customer na ibang lahi. Pero nakapokus tayo doon sa mga Filipino food sa ating mga kababayan. Hindi ka kumikita sa one day, so kailangan mo pa ng magpapakilala. Kailangan mo advertisement na magkakaroon ka ng customer. Ano po yung failures or setbacks na naranasan nyo? Setback siguro nung COVID time during our opening. Kasi nag-start kami 50% capacity, then after that, nagkaroon ulit ng rule na no more dinings ulit. So, nag-all-in kami during that time dito. So, yun yung pinaka-crisis namin that time. Minsan pag hindi masarap ang mga siyempre ang customer, mag-react agad yun. Yun ang pinakamahirap namin. Kaya mini-maintain namin yung aming mga recipe. Kaya standard yung aming recipe. Kahit 6 branches yung aming store. So, ang recipe namin is standard. Talagang hindi namin binabago ang lasa. That's why nagugustuhan ng mga kababayan natin dito sa Canada. Yung dati pong lasa na sinasabi nyo, may times po ba na may mga customers na hindi na-satisfy? Yeah, before, oily, yan. And then salty. Pero nga na-maintain na namin yung standard ng luto na talagang hindi siya maalat at hindi siya ma-oily. Yeah. Sa pag-handle siguro ng business namin, we work so hard na para tong negosyo na to. Pero so far, wala pa namang talagang failure talaga na yan. So ano naman po yung biggest risk nyo dito sa business? Ay, madami. Family time. Kasi hindi ka pwedeng mag-day off. Kapag for example, nung nanganak yung wife ko, I need to be here. At the same time, I need to be there too, right? Kaya hindi mo siya pwedeng iwan for a long period of time talaga. Yun yung parang pinaka mahirap na aspect as a business owner. O siyempre, yung sa family natin sa Pilipinas, iniwan namin para dito lang magtrabaho. Yung talagang tututukan mo yung trabaho mo dito, hindi yung basta-basta lang. And yung loyalty mo sa business. Yeah. Hindi biro ang mag-business. Well, kailangan lang talaga sa isang business, mahaba na yung pasensya mo talaga eh. Patient. Magkakaroon ka ng problema sa family mo. Kasi mawawala ka ng time sa pamilya, mga anak mo. Kasi more on nakapokus sa business, mawawala ka, mostly mawawala ka ng life. Kasi mga kaibigan mo mawawala na sa'yo. Tsaka yung mga family mo, they're inviting sa'yo na makakapunta ka sa mga gathering, but hindi mo na magagawa yon dahil sa focus ka sa business mo. What's your advice sa mga taong gusto magtayo ng sarili nilang business? If you're really into it, just do it. Ang kailangan mo lang talaga is yung meron kang passion for it. Kasi pagka nagsawa ka, magsisisi ka at the end eh. Pag nagsawa ka to run everything, go back to 9-to-5 job, madali yun. Pero nilet go mo yung yung passion mo, yung dream mo on putting up a business. Gano'n.
Kailangan habaan ng pasensya, talagang sipag at tiyaga. Tulong-tulong lang yung mga partner nyo or yung mga staff mo. May kailangan may one team, may pagkakaisa. At saka may malasakit sa negosyo. Kung gusto talagang mabuhay, ng marangal, ng walang halong basta tapat kang sa mga tao mo, sa mga yung tamang pagpapasahod. Yan especially, kailangan talagang nasa mga tauhan ang ikabubuhay ng restaurant. Mahaba yung oras mo palagi. You're gonna get up early, you're gonna go home late. So, yun ang importante talaga, yung pasensya talaga. Pag mag-put up ka ng negosyo talaga, kailangan meron ka experience din. Naka-experience ka lang sa food business para maano mo lahat ng bagay ba na ma-achieve mo. Since na I was young, kasi magulang ko nasa restaurant na rin. Palagi ako nasa kitchen, gusto ko matuto kasi ang passion ko. Gusto ko talaga magluto. Hindi para sa lahat ang business, I'd say. Iba-iba naman yung mga experiences nila. Siguro sa inyo na business owners, iba rin yung mga na-experience nyo. And overall, parang nakikita ko lang din talaga siya na you really have to put more time tsaka energy. Long hours talaga siya para masabi mo na nag-succeed ka. Yun nga, marami na rin silang na-sacrifice family, time, tsaka money to put up this business. Ang masasabi ko is kailangan ng dedication, tsaka dapat buo yung loob mo rin talaga to do this. If hindi mo finish at nagstay ka lang sa comfort zone nyo, mahirapan ka pa rin naman might as well go for it. Sana marami kayong natutunan for this episode. Ako din, sobrang dami akong natutunan. And I'll see you again next time, guys. Bye!